Si Seito ay isang taunang lalaki na ikinasal sa isang babaeng tinatrato siya na parang basura. Gayunpaman, sa sandaling nagsimula siyang mapalapit sa isa pang babae, nag-malfunction itong parang sirang NPC at nagsimulang makaramdam ng damdamin para sa kanya. Nagsimula ang lahat sa pagpasok ni Seito sa kanyang klase nang makita niya si Akane, na tila napakasungit. Hinawakan niya siya sa kurbata, at binantaang tatapusin ang palabas sa unang episode kung sasabihin niya sa sino man ang tungkol sa kanilang kasal. 4 na araw bago, nakikipagtalo ng malala si Akane sa kanya dahil lang sa hindi niya napunan ng maayos ang class log. Naiinis si Seito at nagpapaliwanag na walang sino man sa kanilang tamang pag-iisip ang nagbabasa ng talaan ng klase, ngunit ang kanyang patuloy na pagmamaktol ay nagpapaunawa sa kanya kung bakit mas matagal ang buhay ng mga babae kaysa sa mga lalaki. Sa sandaling iyon, nagpakita ang isang blonde na nagngangalang Himuri at hiniling sa kanya na pakawalan si Seito, na ipinapakita ang kanyang dalawang napakahusay na asset sa proseso. Tinanong niya kung bakit palagi niyang inaaway ang kawawang lalaki, at ipinaliwanag ni Akane na ang mukha nito ay napakasama kaya gusto niyang patagin ito gamit ang likod ng kanyang tsinelas. Maya-maya, nagpakita ang kanyang pinsan na si Shesi at nagtanong kung bakit sila nag-aaway. Ipinaliwanag ni Seito na si Akane ay isang Karen ng walang dahilan. Naniniwala si Himuri na maaaring may nararamdaman si Akane para kay Seito dahil palagi niya itong inaaway, ngunit sinasabi niyang hinding-hindi niya siya magugustuhan kahit siya na ang huling tao sa Earth. Sinagot siya ni Seito, na nagsasabi na makikinig siya sa kanta ni Carlos Agassi ng paulit-ulit sa halip na makipag-date sa kanya. Sa kanyang pag-uwi, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang Gramps Tenry para imbitahan siya para uminom ng tsaa, na gustong maging tagapagmana siya ng kanyang negosyo. Si Seito ay hindi talaga interesado na maging matagumpay sa buhay, ngunit ang kanyang lolo ay nagpadala ng ilang lalaking nakaitim at isang limo para sunduin siya para hindi siya maging miserable gaya ng kanyang hitsura. Sa kanyang paglalakbay upang makipagkita sa kanya, naalala niya kung paano bumagsak ang negosyo ng Hojo hanggang sa kahit papaano ay pinaandar ito ni Tenry, at ginawa itong isang global high-tech na korporasyon. Kahit nasa edad na siya gaya ni Enrile, matulis pa rin siya bilang teenager at nagtatrabaho bilang pinuno ng kumpanya. Habang naghihintay sa matanda, nakita niya si Akane at nalaman niyang pumunta siya rito dahil sinabihan siya ng kanyang lola Chiyo. Walang pag-aaksaya ng isang segundo, nagsimula silang magtalo hanggang sa dumating si Tenry sa kanyang convertible kasama ang lola ni Akane. Sa kabila ng kanilang unang pagkabigla, pumunta sila sa loob, kung saan sila ay naghahain ng magarbong pagkain, ngunit si Akane ay patuloy na nagsasalita dahil nawala ang kanyang gana nang makita niya ang nakakatakot na mukha ni Seito. Nagsimula muli ang pagtatalo ng dalawa, at ang mga matatanda ay natutuwa na makita silang nagkakasundo. Kapag tinanong ni Seito kung bakit sila nandito, sinasabi nila sa kanila na sila ay dapat na maging mag-asawa, na ginagawa ang kanilang mga mukha na parang nalaman nila ang kanilang lihim na mga social media accounts. Ipinaliwanag ni Tenry kung paano sila naging magkaklase noon ni Chiyo sa pag-iibigan, ngunit nag-away dahil sa mga kalokohang bagay tulad nila, na nagpahiwalay sa kanila. Si Tenry ay nagpakasal sa iba, ngunit siya ay nasawi 10 taon na ang nakakaraan, at gayon din ang asawa ni Chiyo. Matapos nilang mabuhay, hindi nila maiwasang magtaka kung ano kaya ang mangyayari kung nagkatuluyan sila, kaya napagpasyahan nilang isabit ang kanilang mga apo bilang isang eksperimento. Nagsalita si Akane tungkol sa kung paano dapat ang kasal ay sa pagitan ng mga taong nagmamahalan, at si Seito ay sumang-ayon sa kanya at tinanggihan ang alok. Nagbanta si Tenry na ipapamana niya ang kumpanya sa isang asong naliligaw na natagpuan niya sa mga slum, ngunit kumpara kay Seito, ito marahil ang pinakamagandang pag-asa ng kumpanya. Sa kabilang banda, may ibinulong siya sa tenga ni Akane, na ikinasindak niya, at binibigyan nila ang dalawa ng 3 araw para pumili. Pagkaalis nila, nalilito sina Akane at Seito kung ano ang gagawin, at nang tanungin siya ni Seito kung ano ang ibinulong ng lola niya sa kanyang tainga, tumanggi si Akane na sabihin sa kanya. Pag-uwi, tinawagan niya si Himuri at tinanong kung ano ang gagawin niya kung mapipilitan siyang magpakasal sa isang tao, at sinabi ni Himuri na paninindigan niya ang kanyang sarili dahil may gusto na siya. Gustong malaman ni Akane kung sino ang kanyang pinag-uusapan, ngunit sinagot siya ni Himuri sa parehong tanong.
Sinasabi ni Akane na wala siyang crush, maliban na lang kung bibilanggan mo ang taong gusto niyang gawing pancake gamit ang kanyang bota. Dahil wala siyang gusto, iminumungkahi ni Himuri na magpakasal upang hatiin ang mga bayarin at makakuha ng mga sesyon sa gabi, na nagpapadala kay Akane sa takot. Samantala, hindi maaaring ibalot ni Saito ang kanyang ulo sa biro na naging buhay niya, na tila binigay sa kanya ng plot gods. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon kay Shesi, na nagtanong kung mas gusto niya ang isang libreng buhay or magmana ng kumpanya ng Hojo. Kapag isiniwalat niyang hindi niya pareho ang gusto, binibigyan niya siya ng pep talk kung paano hindi makukuha ng isang tao ang lahat ng gusto niya. Ipinaliwanag niya kung paano siya mawawalan ng tirahan kung wala ang kumpanya, at kahit na pagkatapos, susuportahan siya nito. Gayunpaman, kakailanganin niya ng maraming pera upang makamit ang kanyang mga layunin, at ang pagpili ng kumpanya ay maaring ang pinakamahusay na pagpipilian. Nang maglaon, tinalakay ni Saito ang kanyang plano kasama si Akane, at pagkatapos ng 3 araw, sinabi nila sa kanilang mga lolo't lola na nagpasya silang magpakasal. Sinabi ni Saito na aasikasuhin nila ang mga papeles at ang seremonya pagkatapos ng graduation, ngunit ibinalita ni Tenri na nakumpleto na niya ang mga papeles at mayroon pa siyang hiwalay na bahay na nakahanda para sa kanila. Ibinunyag nila na inilipat na nila ang kanilang mga gamit sa kanilang bagong bahay at iniwan sila upang mapabilis ang iyong paggawa ng mga sanggol, na labis na ikinagulat nila. Pagdating sa loob, inilock ni Saito ang pinto tulad ng sinumang matinong tao, ngunit nagsimulang magpanik si Akane, sa pag-aakalang pinaplano niyang gumawa ng sesyon sa pinto. Pagkatapos tumingin sa paligid ng bahay at mahanap ang kanilang mga gamit, napagtanto nilang may iisang kama sa kwarto at tinawagan si Tenri, na nagsabi sa kanila na ibahagi ito dahil kasal na sila. Sinabihan pa niya ang mga ito na huwag matulog sa mga sofa, dahil labag ito sa mga alituntunin, na ikinaisip ni Saito kung may mga kamera ba siya sa sala. Nagsimulang magpanik si Akane, sa pag-aakalang maglalakad siya ng paika-ika sa mga susunod na araw, at kumuha ng lapis upang ipagtanggol ang sarili na parang siya ay isang inapo ni John Wick. Nang maglaon, inaalok ni Saito ang kanyang tulong sa paglipat ng kanyang mga gamit, ngunit sa palagay niya ay gusto lang nito ng dahilan para mapalapit sa kanya. Gayunpaman, iniligtas siya ni Saito mula sa pagkahulog sa hagdan, na nagpapaliwanag kung paano siya makukulong sa kulungan kung siya ay masawi sa unang araw ng kanilang kasal. Nang maglaon, nakita ni Saito ang isang pre-order na pizza sa kusina, at sinamahan siya ni Akane dahil gutom na siya. Inaanyayahan niya itong kumain ng magkasama, ngunit sa palagay niya ay isa na namang itong pagtatangka na gumawa ng sesyon at tumakas na may dalang slice ng pizza. Sa gabi, si Saito ay napagod at humiga sa kama, at si Akane ay nag-aalangan na sumama sa kanya. Di nagtagal, tumayo ang aset ni Saito, nang naamoy ang shampoo sa kanyang buhok, ngunit binalaan siya ni Akane na huwag mag-isip ng anumang nakakatawa kung gusto niyang mabuhay sa buong gabi. Nagtanong siya tungkol sa kung paano siya hindi kailanman nagkaroon ng isang relasyon bago, ngunit hiniling sa kanya ni Saito na ihinto ang pag-aalala dahil ligtas siya. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit pinili niyang pakasalan siya, ngunit tumanggi si Akane na sabihin sa kanya kung bakit. Sinabi niyang formal lang ito, at kailangan niyang sumabay dahil gusto niyang matupad ang kanyang pangarap. Kinabukasan, sa paaralan, mahigpit na sinabi ni Akane kay Saito na itikom ang kanyang bibig kung gusto niyang mabuhay, at sinabi ng lalaki na wala siyang intensyon na sabihin sa sinuman. Nahihiya si Akane tungkol dito kaya mas gugustuhin niyang mag-tape ng pampasabog sa kanyang katawan, at gawing paputok ang kanyang buong paaralan kung may makakaalam na kasal siya sa talunan na ito. Pagpasok nila sa klase, tinanong sila ni Himuri kung ano ang pinag-uusapan nila sa bulwagan, at sinabi ni Akane na sinasabi niya kay Saito na ilayo ang talunan nitong mukha sa kanya. Habang nakaupo si Saito, naamoy ni Shesi ang isang bagong shampoo sa kanya at nagtanong kung saan siya tumuloy kagabi. Kinakabahang sinabi sa kanya ni Saito na bumili ng bagong shampoo ang kanyang ama, ngunit tinawag niya itong sinungaling dahil naaamoy niya rin ang pabango ng isang babae sa kanya. Alam niyang may nangyayari at nag-research siya, kaya ngayon alam niyang kasal na ito at nakatira sa hiwalay na bahay. Dinala niya siya sa labas upang pigilan siya sa pagsabi ng mga bagay-bagay, ngunit humihingi si Shesi ng pera dahil hindi man lang niya ito tinanong bago magpakasal sa isang babae. Kapag tinanong siya nito kung ano ang gusto niya, wala siyang maisip at nagpa siya na sabihin sa kanya mamaya.
Pagkatapos ng klase sa gym, muling binalikan siya ni Akane dahil sa hindi pag-iwan ng kagamitan sa harap ng storage room. Nagsimulang magtalo si Saito na iniwan niya ang mga bagay doon dahil ang susunod na klase ay gagamit ng parehong kagamitan, ngunit nakahanap si Akane ng iba pang bagay na pagtatalunan, na nagsimula ng isa pang pagtatalo sa pagitan nila. Nang magtipon ng buong klase para panoorin ang kanilang comedy show, inihayag ni Himuri na labis silang nag-aaway kaya sumikat ito dito. Sa ibang pagkakataon sa bahay, nagreklamo si Akane tungkol sa refrigerator na napuno ng mga kahon ng juice, at kumpiyansa na sinabi ni Saito na ito ang kanyang ideya. Nang magtalo siya na kailangan niya ng balancing jeta, ipinakita sa kanya ng lalaki ang isang aparador na puno ng mga pakete ng instant ramen. Pagdating sa protina, ipinakilala sa kanya ni Saito ang konsepto ng protein shakes, ngunit ayaw ni Akane na makitungo sa artificial na pagkain. Nagsimula ito ng isa pang pagtatalo sa pagitan ng mga lovebird, at si Saito ay kakaibang inamin na ginugol niya ang mga taon na sinisira ang kanyang panlasa kaya ang kasuklam-suklam na pagkain na ito ay masarap sa kanya. Napagtanto ni Akane na sisirain ng talunan na ito ang kanyang jeta, na magiging masama para sa kanyang layunin, kaya nagpasya siyang ituro sa kanya ang halaga ng tunay na pagluluto. Habang nagluluto siya para kay Saito, nagsimulang isipin ng lalaki na lalasunin niya ang pagkain at tatapusin siya ng tuluyan. Nang maglaon, nag-aalangan si Saito na kumain dahil maaaring ito na ang kanyang huling hapunan, ngunit kapag natikman niya ito, ibinabalik siya nito sa kanyang pagkabata noong dati siyang may mga lutong bahay na pagkain. Sinabi niya na ito ay isang karaniwang lutong bahay na pagkain tulad ng dati niyang gusto, ngunit iniisip ni Akane na iniinsulto siya at inagaw ang plato. Binawi ito ni Saito at mabilis na kinain ang kabuuan nito, na ikinainis ni Akane. Kinabukasan, ginaising niya ito para pumasok sa paaralan, ngunit naisip ni Saito na kasama niya ito sa pagtulog at hinayla siya papasok. Pagkatapos ay hinampes siya ni Akane sa ulo at dinala siya sa ibaba, ipinaliwanag sa kanya na kailangan niyang maghugas ng pinggan kung magluluto siya ng hapunan. Sinabihan siya ni Saito na gamitin ang iba at huhugasan niya ito ng sabay-sabay kapag nakatambak ang mga ito, na ikinadismaya niya. Nang maglaon, nagreklamo si Akane tungkol sa mga toilet paper at mga wrapper ng sabon sa banyo, ngunit sa palagay ni Saito, isang beses lang sa isang buwan itapon ang basura. Si Akane ay isang high-maintenance girl na gustong malinis ang buong bahay, ngunit si Saito ay isang kasuklam-suklam na ermitanyo na iniisip na ang pagligo ay opsyonal. Habang naglalakad sila papunta sa paaralan, pinag-iisipan ni Saito kung paano nila nakikita ang mga bagay-bagay ng iba at iniisip kung posible nga bang mamuhay kasama si Akane. Mamaya sa gabi, si Saito ay humahampas sa mga zombie sa laro upang magpalipas ng oras, nang magpakita si Akane at hiniling sa kanya na panatilihing mahina ang volume. Kapag nakita niya ang madugong laro na nilalaro niya, tinakpan niya ang kanyang mga mata sa pagkasuklam at sinabihan siyang tapusin ito. Tumanggi si Saito na makinig sa kanya, na sinasabing isa ito sa pinakasikat na laro ng zombie sa mundo. Kaya sinubukan ni Akane na agawin ang controller, na humahantong sa isa pang argumento. Sa gitna ng kanilang pakikibaka, tinanggal ni Akane ang console, na nagmukhang nanakawan ang ating bidang lalaki. Kapag naipadala na ang iba sa kanyang mga gamit, napagtanto niyang araw-araw ay nakikipagdigma siya sa baliw na ito, kaya't naligo siya upang maghanda para sa labanan. Pagpasok niya sa shower, laking gulat niya nang makita niya si Akane sa bathtub at agad na umalis. Gayunpaman, nag-aalala siya na baka nahimatay siya at pumasok muli upang suriin siya. Napagtanto niyang natutulog lang siya, ngunit dahil maaari ding malunod ang mga tao sa ganitong paraan, nagpasya siyang gisingin siya sa pamamagitan ng pagsigaw. Nang makapasok na siya, mabilis siyang hinawakan ni Saito, dahilan para madapa siya at magising sa takot. Iniisip ni Akane na sinusubukan niyang magkaroon ng sesyon at inaakusahan siya ng mga bagay na kahindak-hindak. Ang mga bagay-bagay ay pumunta mula sa masama sa mas masahol pa, kapag napagtanto niya na kitang-kita ang kanyang mala Amazon forest na asset. Habang nagpapatuyo ng kanyang buhok, iniisip pa rin niya ang kabuuan at iniisip kung pumasok si Saito sa banyo para pigilan siyang malunod sa bathtub. Nang humiga na sila, naglakas loob siyang magtanong sa kanya, ngunit inaf ni Saito ang mga ilaw bago siya makatapos, dahilan para mapuyat siya sa pag-iyak magdamag. Kinabukasan, napansin ni Himuri na si Akane ay tila nalulumbay at kinakamusta siya,
na nagtulak kay Akane na magtapat sa kanya. Sinabi niya kay Himuri na gusto niyang ayusin ang isang relasyon sa isang tao, ngunit hindi niya alam kung paano. Iminungkahi ni Himuri na yakapin ito nang sabihin ni Akane na wala iyon sa opsyon. Sinabihan siya ni Himuri na makipag-usap na lang sa taong ito. Sa tingin ni Akane ay mas madali para sa kanya ito dahil siya ay isang extrovert, ngunit ipinaliwanag ni Himuri na mayroon din siyang makatarungang bahagi ng mga problema pagdating sa pakikipagkaibigan. Pinapayuhan niya siya na magpakita ng paggalang bago mo ito hilingin, at ito ay nag-click sa isang bagay sa kanyang walang laman na ulo. Samantala, sina Saito at Shesi ay kumakain ng mga waffle sa labas, at ipinaliwanag ng ating alpha male kung paano naging ganap na magulo ang kanyang bahay. Pinayuhan niya itong makipaghiwalay, ngunit sinabi ni Saito na huli na para tumakas sa pangakong ito dahil gusto niyang kunin ang kanyang kumpanya. Pagkatapos ay iminumungkahi niya na subukan niyang makipagkasundo kay Akane, ngunit naisip ni Saito na imposible ito dahil magkaiba sila. Sinabi ni Shesi na ang pagiging tugma ay isang pandaigdigang isyu, at nalalampasan ito ng mga tao sa pamamagitan ng pag-unawa sa isa't isa, na isang bagay na hindi niya naisip na gawin. Ang paggawa nito sa lahat ng uri ng tao ay isang bagay na ginagawa ng isang CEO, kaya dapat niyang matutunang tumira sa kanya kung gusto niyang patakbuhin ang kumpanya. Umuwi si Saito para ayusin ang mga bagay-bagay kay Akane, ngunit ang sabi ng isip niya, hindi, nang makita niya ang galit na mukha nito. Habang naglalakad ito sa tabi niya, hinailan niya siya pabalik at malumanay na nagtanong kung maaari nilang pag-usapan ang kanilang mga issue. Nangangamba si Akane na baka maghiwalay sila kapag nagpatuloy ito, kaya gusto niyang gumawa ng paraan para magkaayos sila. Ayaw ni Saito na maging miserable rin ang kanyang buhay, kaya iminungkahi niyang magtakda sila ng ilang mga pangunahing patakaran sa bahay. Sumang-ayon si Akane at itinuro kung paano niya ginagawa ang lahat ng gawaing bahay, ngunit sinabi ng lalaki na gusto niyang maghugas ng pinggan at maglaba kapag natambak na ito dahil mas mahusay ito. Nang magsimulang magreklamo si Akane tungkol sa mga mikrobyo, naalala niyang nagsabi siya ng payo at sumasang-ayon siyang maghugas ng pinggan araw-araw. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na sabihin ang kanyang issue, at sinabi ni Saito na ayaw niyang masampal sa tuwing tumatabi siya sa kama. Sa una ay medyo nag-aalangan si Akane, ngunit nang ipaalala niya sa kanya kung gaano kaliit ang kanilang higaan, sinabi nitong may pahintulot siyang humiga sa kagalakan, ngunit may pang-ibaba parent dapat na suot. Higit pa rito, hiniling niya sa kanya na laruin ang kanyang mga nakakatakot na laro na naka-headphone para hindi siya mabalisa, at pumayag si Saito. Sinabi ni Saito na nabasa niya sa isang lugar na ang paalitang pasasalamat ay mahalaga sa pagbuo ng isang magandang pagsasama, kaya kinakabahan siyang hiniling ni Akane na purihin siya kung gusto niya ang kanyang pagkain. Kalaunan ng gabing iyon, tinawagan niya si Himuri upang ipaalam sa kanya na kahit hindi sila close, at least hindi na sila magbabangayan. Sa sandaling iyon, pumasok si Saito sa silid, at ipinakita niya ang kanyang sarili, hinihiling sa kanya na hawakan siya sa nilalaman ng kanyang puso. Nang sabihin ni Saito na sesyon ang ibig niyang sabihin, hindi nasusukat ang kanyang kahihiyan. Kinabukasan, pauwi siya kasama si Shesi at ipinaalam sa kanya na mabagal ang pag-usad nila sa pagbuo ng isang relasyon. Pagkatapos ay bumalik siya sa bahay na may dalang paboritong strawberry shortcake ni Akane, na nagpapaliwanag na naaalala niya ito mula sa kanyang sanaysay noong unang taon. Natutuwa si Akane na makita kung gaano siya naging maasikaso sa kanya at nagpasalamat sa kanya ng isang malumanay na ngiti, kaya namula ang lalaki. Pagkatapos ay pinagluluto niya siya ng masarap na pagkain upang ibalik ang pabor, at natutuwa siya kapag pinupuri niya ang kanyang pagluluto. Habang naghuhugas siya ng pinggan, nagtanong si Akane kung kailangan niya ng tulong, na nagpapaisip sa kanya na siya ay nasa isang panaginip. Hindi siya sanay sa ganito dahil lagi siyang masungit, pero napagtanto niyang ang cute niya kapag ngumingiti. Nang maglaon, nagbabasa ng libro si Saito nang iminumungkahi ni Akane na tapusin niya ito sa ibang pagkakataon, dahil nagrente siya ng isang pelikulang may kaugnayan sa mga pusa at umaasa na maaari silang mag-Netflix at chill ngayong gabi. Pumayag si Saito na manood ng pelikula kasama siya, at habang si Akane ay bumubulusok sa kung gaano ka-cute ang mga pusa, si Saito ay naboring at kalaunan ay nakatulog. Nang matapos ang pelikula, agad na nagising si Saito na nagpapanggap na pinanood niya ang kabuuan, kaya iminungkahi ni Akane na manood sila ng isang pelikula na gusto niya upang ipakita ang kanyang pasasalamat.
Sinabi ni Seito na mas gusto niya ang isang laro kaysa sa isang pelikula anumang araw, at nag-aalok na turuan siya kung paano maglaro. Pagkalipas ng 30 minuto, tinatalo niya siya sa larong itinuro niya sa kanya na laruin, at napagtanto ni Seito na masaya ito. Noong gabing iyon, tinakpan ni Seito si Akane bago matulog, at pinasalamatan niya ito sa pagbibigay ng labis na atensyon sa kanya. Pagkatapos ay iminumungkahi niyang bilhin niya ang susunod na laro na kanilang lalaruin, at maghahanap siya ng pelikulang mapapanood nila. Nang makita kung gaano kapormal ang kanyang pag-arte, hiniling ni Akane sa kanya na tawagan siya sa kanyang unang pangalan, na ikinagulat niya. Kinabukasan sa klase, si Akane ay tumigil sa pagtrato sa kanya na parang ermitanyo siya, at agad na nalaman ni Himuri ang katotohanan na nagbago ang kanilang dinamika. Nang sabihin ni Akane na labis niyang iniisip ito, ipinapalagay ni Himuri na sinusubukan nilang magkasundo, na labis na ikinalito ni Akane kaya't lumabas siya ng silid-aralan. Maya-maya, nasa silid-aklatan si Seito na naghahanap ng libro kung paano itigil ang pagiging isang kalunos-lunos na talunan at nakita si Jessie. Tinatanong niya kung may natutunan ba siya sa libro, at sabi ni Seito, ang pagtutulungang magkasama ay gumagawa ng pangarap. Pagkatapos ay nakasalubong niya si Akane sa pasilyo, ngunit mahigpit nitong sinabihan siya na ilayo ang maruming kamay sa kanya sa paaralan. Tinanong ni Seito kung mayroon siyang anumang plano kasama ang kanyang mga kaibigan pagkatapos ng klase, at kapag sinabi niyang wala, iminumungkahi niyang mag-shopping sila kapag tapos na sila sa mga klase. Natarante si Akane, sa pag-aakalang niyayaya niya itong makipag-date, ngunit mabilis niya itong kinaladkad papunta sa isang bakanteng silid upang matiyak na walang sino man ang nakakaalam ng kanilang relasyon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Seito na ito ay hindi isang date, ngunit sa halip ay isang gawain dahil kakailanganin niya ang tulong nito sa pagdadala ng mga pamilihan pauwi. Pinasisigla nila ang kanilang sarili sa paniniwalang tiyak na hindi ito isang date, at pumayag si Akane na sumama sa kanya pagkatapos ng klase. Naabutan niya si Himuri, na nagmumungkahi na sabay silang maglakad pauwi at bumili ng ilang pagkain habang nasa daan. Ibinunyag niya na inihahain nila ang kanyang paboritong pagkain ngayon, at maaari siyang mag-alok na magbayad para sa pagkain, ngunit kailangang tanggihan siya ni Akane dahil naghahangad siya ng sesyon ngayon. Ipinagpalagay ni Himuri na may kadate siya at naghula siya na maaring ang kanyang kapareha ay si Seito, ngunit nang sabihin niyang hindi ito date, iminungkahi ni Himuri na silang tatlo ay magkasama. Hindi alam kung ano ang gagawin, nagpa siya si Akane na tumakas ngunit humakbang sa Jessie, na sadyang inilagay ang sarili sa kanya para tumigil siya. Palihim niyang tinanong kung plano niyang gumawa ng sesyon sa kanya, ngunit si Akane ay naging isang kinakabahang babae at patuloy na tumakbo palabas. Pagkatapos ay hinihintay niya si Seito sa labas, at ipinagpatuloy niya ang sarili sa pag-iisip na hindi ito isang date kundi isang errand, at naglalakad sila papunta sa pinakamalapit na convenience store. Sa loob, nagpa siya silang kumuha ng ilang mga itlog, ngunit nang random na kunin ni Seito ang isang pakete, sinabi ni Akane na mas mura ang isa pang paketeng ito kaysa sa pinili niya at dapat siyang palaging makahanap ng balanse sa pagitan ng presyo at kalidad. Nang maglaon, nakakita sila ng layag ng manok at sumisid si Akane sa kayag ng mga may bahay, para lamang maitapon. Pinuntahan siya ni Seito para ay pakitang siya ang alpha male ng bahay, ngunit ganoon din ang nangyari sa kanya, kaya napagtanto nilang pareho silang nakakaawa at miserable. Nagtatapos ang pagbebenta habang nakahiga sila sa sahig, at sa kabila ng hindi nakakakuha ng anumang manok, napagtanto nila na ang paggugol ng oras sa isa't isa ay hindi masama kung tutuusin. Habang naglalakad sila pauwi, pinuri ni Seito ang kanyang kakayahan sa pamimili, na gagawin siyang mabuting may bahay, ngunit pagkatapos ay napagtanto na siya ay kasal na sa kanya. Sa gabi, nagising si Akane at nakitang malapit sa kanya si Seito, na nagpapanik sa kanya. Ipinaliwanag ni Seito na niyakap niya siya mula sa likuran nang siya ay natutulog, ngunit sigurado si Akane na naiinis siya sa kanyang mukha, kahit na sa kanyang pagtulog. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang sinusubukan niyang gawin, at inamin ni Seito na sinusubukan niyang sandutan ang kanyang pisngi dahil ang cute niya kapag natutulog siya. Sa halip na magalit, medyo nanlambot si Akane at sinabing pinapayagan siyang tumingin sa kanya kapag natutulog siya. Kinabukasan, pareho silang nagising na nasa hiatus ang utak, at habang sinusunog ni Akane ang kanyang tinapay, naglalakad si Seito sa bahay na walang suot kundi kurbata.
Nang maglaon, bumisita sila sa isang tindahan ng ice cream kung saan nagbabahagi sila ng isang malaking piraso ng strawberry-filled na tinapay. Sa sandaling iyon, nagpakita si Himuri nang wala sa oras at naaliw na makita silang tumatambay sa labas ng paaralan. Gayunpaman, sinabi ni Akane na buong araw siyang sinusundan ni Seito at kinain pa niya ang isang piraso ng tinapay na itinapon niya sa basura. Kinagabihan, nagpupuyat si Akane para mag-aral para sa isang pagsusulit, at nalaman niyang hindi nag-aaral si Seito para sa pagsusulit dahil kabisado niya ang lahat ng sinabi sa klase. Naniniwala si Akane na tinatawag niya itong walang isip para sa pagsisikap at pinalayas siya sa silid. Sa kabila noon, dinadalhan siya nito ng handmade strawberry sandwich, na napakasarap pala kaya nagbibigay ito ng lakas para mapuyat siya magdamag sa pag-aaral. Gayunpaman, sa susunod na araw sa paaralan, si Akane ay bumagsak dahil sa pagod. Nang iminumungkahi ni Himuri na mas mag-focus siya sa kanyang kalusugan, mahigpit na sinabi ni Akane na makukuha niya ang pinakamataas na grado sa klase kahit gaano pa ito kahirap. Nang gabing iyon, dinalhan siya ni Seito ng isa pang strawberry sandwich ngunit napagtanto niyang nakatulog na siya sa desk. Paglapit niya sa kanya, nakita niyang pawis na pawis si Akane at nilalagnat pa. Mabilis niya itong inihiga at pinunasan ng basang tuwalya ang mukha at mga braso nito, ngunit sa isipan ni Akane, desidido pa rin itong mag-aral para sa pagsusulit, kahit na mataas ang lagnat. Sa wakas ay ibinunyag niya ang dahilan kung bakit siya nag-aaral ng mabuti, upang siya ay maging isang doktor balang araw at gumawa ng malaking pera mula sa mga mahal na gamot. Ibinunyag din niya na walang paraan ang kanyang mga magulang para mapag-aral siya sa medikal na paaralan, at nangako ang kanyang lola na papendohan ang kanyang pag-aaral kung pakakasalan niya si Seito. Naniniwala siya na dapat maging maganda ang pakiramdam ni Seito tungkol sa kanyang sarili dahil makukuha niya ang mga matataas na marka kahit hindi nag-aaral, at inamin pa niyang lagi niya itong hinahangaan. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto ang sinabi niya at nagsimulang mag-tantrum. Kinagabihan, tumataas ang lagnat niya sa 42 degrees, ngunit ayaw ni Akane na tumawag ng ambulansya dahil sa palagay niya ay may masasawi na ibang nangangailangan nito. Tumanggi si Seito na panoorin siyang magdusa dahil sa sarili niyang kagagawan, kaya binuhat siya nito at dinala sa pinakamalapit na ospital. Sa daan, hinahangaan ni Akane ang kanyang lakas at ipinapalagay na pagtatawanan niya siya ngayong alam niya kung ano ang kanyang pangarap. Gayunpaman, sinabi ni Seito na naniniwala siya sa kanya at maaari siyang maging anumang gusto niya sa mundong ito, sa kabila ng pagiging pinakamasungit na babae sa buhay. Sa kabila ng pagiging hindi nagkakasundo, ang lovebird sa wakas ay nagsimulang mag-isip na maaari silang makakuha ng isang masayang pagtatapos pagkatapos ng lahat. Pagkalipas ng ilang araw, ginaising ni Akane si Seito, at ang dalawa ay agad na nagsimulang magbiro sa isang mapaglarong paraan. Pagkatapos ay ipinaalala sa kanya ni Seito na hinahangaan niya siya at ibinunyag na mayroon siyang recording ng pag-amin niya nito, na naging sanhi ng pagtakbo niya sa kanya upang agawin ang kanyang telepono. Sa paaralan, binabati ni Himuri si Seito dahil nakakuha siya ng perpektong marka sa pagsusulit at nagsimulang manligaw sa kanya ng kaunti. Pagkaalis niya, galit na naglakad si Akane patungo kay Seito ngunit marahan siyang hiniling na huwag masyadong makipagkaibigan sa ibang mga babae dahil may asawa na siya. Habang papalayo siya, inamin ni Seito sa kanyang sarili na maaaring maging napaka-cute ni Akane kapag nagseselos ito. Kinabukasan, nagmamadali si Seito sa kanyang klase nang hilingin ni Akane na huminto siya. Tumanggi siyang makinig, sa pag-aakalang magsisimula itong magsalita ng mga bagay-bagay, kung sa totoo lang, gusto lang nitong bigyan siya ng lunchbox. Ipinapalagay niya na iniwan ito ni Seito sa bahay dahil hindi niya gusto ang kanyang luto, ngunit kapag sinabi ng lalaki na nakalimutan niya talaga, iginiit niya na ubusin niya ang lahat dahil ginawa niya ito sa pagsisikap. Sa panahon ng recess, kakainin na ni Seito ang lunchbox, ngunit si Jessie ay nagpapakita at sinabihan siyang ibahagi ang buong lunchbox sa kanya. Tumanggi si Seito dahil marami na siyang almusal, ngunit sinabi niyang hinding-hindi mauunawaan ng isang lalaki ang pagnanais ng babae. Nagsimulang mag-away ang dalawa dahil sa pagkain, at ginagamit ni Jessie ang kanyang mga pribilehiyo para ibaling ang buong klase laban kay Seito. Sa huli, pumayag si Seito na makisalo sa kanya ng pagkain, ngunit nagpakita si Himuri at napansin na sila ni Akane ay may parehong lunchbox.
Nagsimulang maghinala ang klase na si Akane ang naghanda ng tanghalian para kay Seito, at lalo pang pinatitibay nito ang bulong-bulungan ng pagpunta nila sa bayan tuwing gabi. Kinakabahan nilang ipinaliwanag sa klase na hindi sila nagde-date, ngunit isa sa kanila ang nagsabi na sila ay parang mag-asawa sa simula pa lang. Sa gitna ng pagkalito, kinakain ni Jessie ang lahat ng tanghalian ni Seito, ngunit nang tawagin siya ni Seito, sinabi niyang sinira niya lamang ang ebidensya para sa kapakanan niya. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung kumusta ang mga bagay-bagay sa bahay, at kung nakakakuha ba siya ng sesyon sa kanyang asset sa gabi. Nang maglaon, tumalon si Himuri sa harap ni Seito upang batiin siya, at nang sabihin niyang bantayan niya ang kanyang hakbang, sinabi niyang sigurado siyang mahuhuli siya nito. Habang naglalakad sila papunta sa klase, tinanong niya kung talagang pinaghandaan siya ni Akane ng tanghalian, ngunit sabi ni Seito ay kinopya lang ni Akane ang kanyang lunchbox. Pagkatapos ay tinanong niya kung sila ni Akane ay nagde-date at labis na natutuwa kapag sinabi nitong hindi. Pagkatapos niyang tumakbo sa excitement, pinagmamasdan ito ni Jessie mula sa malayo at napagtanto na ang mukha ni Himuri ay nagsisimulang kuminang sa tuwing kasama niya si Seito. Sa gabi, ang mag-asawa ay nasa kama nang marinig ni Akane ang ilang kaguluhan sa bahay. Nagsimula siyang sumigaw, iniisip na isa itong multo, na gumising kay Seito. Gayunpaman, tumanggi si Seito na pansinin siya at bumalik sa pagtulog, na labis ang kanyang pagkadismaya. Hindi siya pinapayagan ni Akane na makatulog, at patuloy na nagsasalita ang kanyang bibig hanggang sa magdesisyon si Seito na alagaan siya. Kapag nagpa siya ang lalaki na tumingin sa paligid ng bahay, kumapit ito sa kanya at nagmakaawa sa kanya na huwag umalis. Kinabukasan, si Seito ay nasa kanyang pag-aaral nang pumasok si Akane, takot na takot, at nalaman niyang may narinig siyang tumatakbo sa sala. Iminumungkahi ni Seito na bumalik siya at kumuha ng litrato gamit ang kanyang telepono. Natakot si Akane, sa pag-aakalang sisipian siya ng nakakatakot na multo. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit siya pumunta sa kanyang silid, at sinabi ni Akane na narito siya upang protektahan siya mula sa mga multo. Maya-maya, nasa banyo si Seito, ngunit patuloy na kumakatok si Akane sa pinto, nagpapaalam sa kanya na papasukin siya. Sa gabi, bumalik siya sa study room para ipaalam sa kanya na maliligo na siya at hiniling na sumama sa kanya dahil hindi ito ligtas. Umaasa sa isang sesyon, pumayag si Seito na sumama sa kanya at kalaunan ay pinanood ang kanyang silhouette sa pamamagitan ng mga blind. Siya ay patuloy na nagsasalita sa buong oras upang matiyak na naroon siya. Kinabukasan, gumugol ng ilang oras si Seito kasama si Jessie, na agad na nahulaan na lumapit ito sa kanya na may dalang malita na puno ng mga problema sa pag-aasawa. Ipinaliwanag niya na kailangan ng lahat ng taong maaasahan, at okay lang na umasa sila sa isa't isa. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Seito na si Akane ay patuloy na nagsasalita tungkol sa isang multo sa bahay, at ginawa ang kanyang buhay bilang isang live na palabas sa circo. Sa paghihinala na maaaring talagang may multo sa bahay, nagpa siya si Jessie na pumunta at suriin ito para sa kanyang sarili. Nang maglaon, diretsyong tinanong niya si Akane kung kasal na siya kay Seito, at sinabing walang nakakalampas sa kanya at alam niyang nagkakaroon sila ng sesyon sa gabi. Upang matiyak na hindi niya mababanggit ang lihim sa buong klase, dinala siya ng dalawa sa isang bakanteng silid-aralan kung saan galit na galit si Akane, sa pag-aakalang si Seito ang nagsabi sa kanya. Sinabi ni Seito na hindi niya sinabi sa kanya ang isang bagay, at inamin ni Jessie na napansin niya ito ng mag-isa. Napagtanto ni Akane na okay lang kung malaman ito ng pamilya ni Seito, at humingi ng tawad sa hindi pagsabi sa kanya noon. Pagkatapos ay sinabi ni Jessie kay Akane na ang kanyang bahay ay pinagmumultuhan ng mga espirito, at siya ay isusumpa kung hindi niya lilipulin ang mga ito. Ipinaliwanag pa niya na bababa ng 50 puntos ang mga marka ni Akane sa bawat paksa kung magpapatuloy ito, kaya nakiusap si Akane na tulungan siya. Nang gabing iyon, dinala nila si Jessie sa kanilang bahay, at sinabi niyang nakakaramdam siya ng mga espiritu mula pa lamang sa labas. Si Akane ay nagsimulang magpanik, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala dahil hahanapin niya ang pinagmulan at sisirain ito upang palayasin ang mga espiritu sa loob ng bahay. Ipinakita sa kanya ni Seito ang study room, at inakusahan siya ni Jessie ng pagkakaroon ng mga libro na labis ang halaga na kahit ang mga pulis ay mahihiya na salakayin ang lugar. Naiinis si Akane na malaman na siya ay pumupunta sa library sa lahat ng oras na ito,
ngunit sinabi ni Seito na nagbabasa lamang siya ng mga regular na nobela. Sa loob ng silid-aralan, nakita ni Jessie ang undies ni Seito at sinimulan niya itong amuhin na parang kilabot. Nagkomento siya na amoy detergent ang mga ito, ngunit inagaw sila ni Seito mula sa kanya bago ito maging isa pang episode ng Sweet Home Alabasta. Kasunod nito, nagpa siya siyang imbestigahan ang study room ni Akane, ngunit iginiit niyang laktawan nila ito dahil tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam kung ano ang matatagpuan ni Jessie doon. Pagkatapos ay dinala siya nito sa kanilang kwarto kung saan unang nakita ni Akane ang multo. Matapos maingat na makita ang lahat ng 10,000 posibleng senaryo, sinabi ni Jessie na ang multo na hinahanap nila ay walang iba kundi siya. Lumalabas na bumibisita siya sa bahay nitong mga nakaraang araw, at base sa lahat ng narinig niya, pinaghihinalaan niyang multo siya. Kapag tinanong nila kung bakit hindi niya sinabi sa kanila noon, sinabi niyang nakakuha siya ng mga susi mula kay Tenry ngunit pumupuslit lang dahil ayaw niyang maantala ang kanilang bilis ng paggawa ng mga sanggol. Bilang gantimpala para sa paglutas ng kaso, hinihiling ni Jessie ang kanyang hapunan dahil talagang nasiyahan siya sa lutong bahay na tanghalian ni Akane sa klase. Pagkatapos ay pinuri niya si Akane sa pagsasabing siya ang pinakamahusay na chef sa mundo, samantalang sa totoo lang, ang tanging bagay na maaari niyang gawin ay isang nakakatakot na gulo. Nahulog si Akane sa papuri at ginawan siya ng masasarap na pagkain, at nang linisin ni Seito ang pagkain sa mukha ni Jessie, napagtanto ni Akane na mas malapit sila kaysa sa inaakala niya. Pagkatapos ng hapunan, natututo si Jessie na maglaro sa kanyang kondongan, ngunit napansin ng ating bidang lalaki na may mali kay Akane. Nang harapin siya nito, sinabi ni Akane na ayos na siya at bubunutin niya ang kanyang mga ngipin kung tatanungin siya muli. Kapag nagpa siya si Seito na mag-shower, sinabi ni Jessie na sasama siya at ibinunyag na palagi siyang naliligo sa kanya. Gayunpaman, sa palagay ni Akane ay higit pa ang ginagawa nila kaysa sa paglilinis sa paliguan at sinabihan silang pumunta ng paisa-isa. Kinagabihan, humiga si Akane sa kama at ipinahayag na mayroon siyang isang buong listahan ng mga reklamo na hindi niya maibahagi sa harap ni Jessie. Inalis ni Seito ang kanyang libro para makinig siya, at sinabi ni Akane na nagalit siya dahil hindi niya sinabi sa kanya na binili niya ang cat game. Sinabi ni Seito na abala siya sa pag-aaral, at ayaw niyang abalahin siya, ngunit sinabi ni Akane na kailangan niya ng pahinga paminsan-minsan. Nais niyang hayaan muna siya ni Seito na maglaro, ngunit pabirong sinabi ni Seito na ito lang ang plano niya na magsimula at talunin siya. Nagsimula ito ng isang mapagkaibigang pagbibiro sa pagitan nilang dalawa, at sinabi ni Akane na sa wakas ay makakatulog na siya ng mapayapa ngayong ipinahayag niya ang kanyang sariling saloobin. Tinanong ni Seito kung iyon lang ang ikinagagalit niya, at inamin ni Akane na may isa pang bagay na bumabagabag sa kanya. Ipinaliwanag niya na medyo nagseselos siya nang makita siya at ni Jessie na napakalapit, ngunit pagkatapos ay nagpa siya na baguhin ang paksa. Sinabihan niya si Seito na ilayo ang kanyang mga kamay sa kanyang mga assets, ngunit sinabi ni Seito na hindi siya nito hinahawakan. Sa sandaling iyon, lumabas si Jessie sa pagitan nilang dalawa, na nagpapakita na narito na siya mula pa noong simula ng sibilisasyon. Ibinunyag niya na palagi silang natutulog ni Seito sa dati nilang bahay, at ipinaliwanag na kasama niya ito mula pa noong mga bata pa sila at siya ang pinakakomportable sa tabi niya. Napansin niya na hindi okay si Akane dito at nagpas siyang umalis para magkaroon sila ng time sa isa't isa, ngunit hinimok siya ni Akane na manatili dahil hindi pa siya handang magkaroon ng sesyon sa kanya. Sa gabi, habang natutulog si Seito, tinanong niya si Akane kung nagseselos siya kapag binibigyan siya ng pansin ni Seito. Sinusubukan ni Akane na maging cool lang dito, ngunit nakikita ni Jessie ang kanyang namumula na mukha at nagmumungkahi na sabihin niya kay Seito kung gaano niya siya kagusto. Kung hindi, hindi na niya malalaman. Nang maglaon, naalala ni Akane ang panahon na gusto ni Himuri na manood ng isang drama kasama siya at ni-record pa ito, ngunit malamig na sinabi sa kanya ni Akane na layuan siya dahil kailangan niyang mag-aral. Iginiit ni Himuri na normal na magpahinga kung minsan, ngunit sinabihan lang siya ng mga maaanghang na salita. Sa kabila ng lahat, si Himuri ay walang pakiramdam ng paggalang sa sarili at patuloy na lumalapit kay Akane. Iginiit na pumunta sila sa isang tindahan ng cake at subukan ang bagong strawberry parfait. Nang maglaon, nagtagumpay siya sa pagkumbinsi kay Akane na gumugol ng oras sa kanya, at mula noon ay naging magkaibigan sila. Sa kasalukuyan,
Tinanong siya ni Himuri kung nababalisa ba siya sa pag-iisip tungkol kay Seito, dahil nitong mga nakaraang araw ay pinapatulog niya ang sarili sa pag-iisip sa karumal-dumal na mukha ni Seito. Kailangang magpanggap ni Akane na hindi niya gusto si Seito, ngunit iniisip ni Himuri na siya ay boyfriend material. Naalala niya ang pagkakataong ito nang tulungan niya ang kanyang kaibigan na nahimatay dahil sa heat stroke. Nang makita siyang kalmado sa isang sitwasyon ng gulat, napagtanto ni Himuri na siya ay napaka-maaasahan, kahit na siya ay mukhang isang talunang lalaki. Ipinaalala nito kay Akane ang panahong dinala siya nito sa ospital, kaya hindi niya iyon maitatanggi kahit na gusto niya. Sinabi ni Himuri na napansin niya na naging maayos na ang samahan ni Seito at Akane, kaya umaasa siyang makakatulong si Akane na mag-set up sa kanila para sa isang date. Sa kabila ng kasal sa lalaki, nakita ni Akane kung gaano kasabik si Himuri at pumayag na itakda siya para sa date. Nagtanong si Himuri sa kanya ng mga bagay tungkol kay Seito, at napagtanto ni Akane na sa kabila ng pagtabi sa kama gabi-gabi, wala siyang alam tungkol sa lalaking iyon. Upang kontrahin ito, sinimulan niya itong ice talk sa buong araw at itinatala ang lahat ng ginagawa niya tulad ng isang nakakainis na paparazzi. Sa hapunan, tinanong niya kung siya ay may isang tiyak na type ng babae, ngunit ang ating alpha male ay pinagkaita ng pag-ibig kaya wala siyang masabing tipo niya sa babae. Tinanong niya siya tungkol sa paborito niyang pagkain, at sinabi ni Seito na ito ay steak, sushi, at mga seafood bowl na nilagyan ng salmon roe. Kinabukasan, sinabi ni Akane kay Himuri na gusto ni Seito ang hilaw na karne at hilaw na bawang, at sa kabila ng halatang kabaliwan, masaya si Amari dahil nakilala niya ang isang bagong side ni Seito. Sinabi rin sa kanya ni Akane na mahilig siyang maglaro ng masasamang horror games at magbasa ng mga magazine bago matulog. Napansin ni Himuri na kakaiba kung paano nalaman ni Akane kung ano ang ginagawa ni Seito bago matulog, ngunit iniwasan ito ni Akane sa pagsasabing narinig niya ang isang pag-uusap ni Seito at Shesi. Sa gabi, tinanong ni Seito kung ano ang nasa menu, at kapag sinabi ni Akane na isda, sinabi ni Seito na mas gusto niyang kumain ng steak paminsan-minsan. Tinanong niya kung bakit umaasa siya ng steak, at ipinaliwanag ni Seito na inaabangan niya ito dahil tinanong niya siya kahapon. Natutuwa si Akane kung gaano siya kasaya, kaya napagdesisyonan nilang puntahan ang tindahan para bumili ng steak. Nang maglaon, nagluto si Akane ng steak para kay Seito, at nagustuhan niya ito ng husto, kaya naisip niya na ito ay isang uri ng bitag. Gayunpaman, labis na humanga si Seito dito kaya gusto niyang gumawa siya ng steak araw-araw. Siya ay nasasabik na siya ay sumandal sa kanya at nangako na gagawa ng dekalidad na pagkain mula ngayon. Ngunit kinabukasan, lumapit si Himuri kay Seito at nagtanong kung mayroon siyang partikular na type, ngunit binigyan siya ni Seito ng pep talk kung bakit hindi iyon magandang pag-usapan. Ayon kay Seito, ang mga tao ay masyadong komplikado upang maisama sa isang uri. Si Himuri ay sobrang desperado na sumakay sa kanyang asset na nagpapanggap na gusto niya ang paraan ng pag-iisip nito, at ipinaliwanag kung paano karamihan sa mga lalaki na nagkakagusto sa kanya ay hindi man lang nag-effort na makilala siya. Nagkomento si Seito na mahirap para sa kanya na maging ganito kaganda, ngunit si Himuri ay nagpapanggap na katamtaman ang hitsura dahil ayaw niyang maging self-centered. Pagkatapos niyang umalis, nagpakita si Shesi at sinimulan siyang tuksoin dahil sa pagkagusto ng mga babae sa kanyang 6 na talampakan na asset. Sa gabi, habang abala si Seito sa paglalaro, pumasok si Akane sa kanyang study room at nagsimulang magtala ng mga bagay na itinatago niya doon. Biglang pumasok si Seito sa silid, at ibinunyag ni Akane na pumunta siya rito para tingnan kung anong mga libro ang binabasa niya. Inirerekomenda ni Seito ang isang aklat na tinatawag na Human History mula sa Lens of Food and Weapons, at ipinapaliwanag na isinulat ito bilang isang panunuya sa mga bagay na ginagawa ng mga tao. Kapag sinubukan ni Akane na basahin ito, hindi maintindihan ng kanyang utak ang isang salita dito. Ikinalulungkot ni Akane ang pagiging isang masamang wingwoman, ngunit sinabi ni Himuri sa kanya na huwag mag-alala dahil napakalaking tulong niya sa kanyang pagsisikap na mapalapit kay Seito. Pagkatapos ay tumungo si Himuri sa klase upang tanungin si Seito kung maaari niyang ipaliwanag ang aklat sa kanya, at sa wakas ay napagtanto ni Akane na siya ay nagiging third wheel sa kanyang sariling asawa. Humingi ng paumanhin si Himuri sa pag-abala sa lalaki, ngunit sinabi ni Seito na gusto niya itong kausapin dahil tinutulungan siya nito sa bawat oras na nagiging abala si Akane sa klase.
Sa kanyang pagtatangka na ipagtanggol si Akane, at sa huli ay ibinunyag niya na sinabi sa kanya ni Akane ang tungkol sa kanyang paboritong libro, ngunit pagkatapos ay kailangang takpan ito ng kwento kung paano siya iniligtas ni Akane mula sa pambubuli sa paaralan dahil sa kanyang buhok. Nagkomento si Saito na maraming tao ang may pekeng blonde na buhok na hindi naman bagay sa kanila, ngunit maganda ang hitsura nito kay Himuri. Samantala, tinanong ni Chessie si Akane kung naaabala siya nito, at nagkunwari siyang hindi. Pagkatapos ay sinabi ni Chessie na si Himuri ay may crush kay Saito mula noong unang taon, at nagulat si Akane dahil hindi niya napansin. Pagkatapos ng klase, pinasalamatan ni Himuri si Akane para sa tulong at sinabi pa sa kanya na pinupuri ni Saito ang kanyang blonde na buhok. Sa wakas ay nagsisimula na siyang mag-isip na gusto ni Saito ng isang sesyon sa kanya, kaya nagpa siya siyang ilibre si Akane ng strawberry tart sa kanyang lugar. Mabilis na napagtanto ni Akane na malalantad ang kanyang kasal, at sinabi sa kanya na hindi siya makakapunta dahil ang kanyang bahay ay naging latian. Masasabi ni Himuri na nagsisinungaling siya at ipinagpalagay na ayaw niya sa kanya, kaya pumayag si Akane dahil ayaw niyang masira ang kanyang puso. Sa bahay, nagulat si Saito nang malaman ito at si Akane ay nagmumungkahi na itago nila ang kanyang mga gamit, at gumamit ng air freshener sa bahay upang hindi niya makilala ang kanyang pabango. Gayunpaman, mas maagang lumabas si Himuri kaysa sa inaasahan, kaya kailangan niyang magtago sa likod ng counter. Nang maglaon, tinanong ni Himuri si Akane kung okay lang ba siya sa pagyaya kay Saito na makipag-date dahil wala siyang balak na hadlangan sila. Sinabi ni Akane na wala siyang nararamdaman para sa isang taunang lalaki tulad ni Saito, at kailangang pigilan ng lalaki ang kanyang mga luha sa likod ng kitchen counter. Kinabukasan, naglakas loob si Himuri na aanyayahan siya habang sina Akane at Chessie ay naghihintay sa labas ng silid-aralan. Tinanong ni Chessie kung hahayaan niya ba itong mangyari, at sinabi ni Akane na wala siyang dahilan para makialam. Sinabi ni Chessie na wala siyang balak manghimasok, pero pinayuhan niya si Akane na tanggapin ang kanyang nararamdaman. Sa gabi, sinabi ni Saito kay Akane na inanyayahan siya ni Hamari, ngunit tumugon si Akane sa paraang tila walang pakialam. Tinanong niya kung okay lang sa kanya ang pagkakaroon ng bukas na kasal, at nagalit si Akane, sinabing napilitan pa rin sila sa kasal na ito. Kinabukasan, nagbihis si Saito para sa isang date, at nagulat si Akane na talagang pupunta siya. Ngunit si Akane ay nagsimulang umiyak at niyakap siya mula sa likod. Sinabi niyang hindi niya alam kung bakit, pero sa hindi malamang dahilan, nasasaktan siya na makita itong lumalabas na may kasamang ibang babae. Ipinaliwanag niya na kahit na napilitan silang magpakasal, mag-asawa pa rin sila, at ayaw niya nakikitang hinahabol niya ang ibang babae habang ikinasal sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Saito na iyon ang inaasahan niyang marinig, at ipinahayag na tinanggihan niya si Himuri. Galit na galit si Akane sa una, ngunit pagkatapos ay inaya niya itong makipag-date at nangakong bibilhan siya ng singsing para makabawi sa pagpapaiyak sa kanya. Kinabukasan, nakita ni Himuri si Saito na may malaking ngiti, at hindi makapaniwala ang lalaki na nalampasan niya ito ng ganoon kaga. Ipinaliwanag ni Himuri na gusto pa rin niyang sumakay sa kanyang aset at patuloy siyang magsisikap hanggang sa siya ay pumayag. Naaalala niya kung paano siya tinanggihan ni Akane araw-araw, ngunit ang kanyang pagpupursige ang humantong sa kanilang pagkakaibigan. Katulad ng kaso na ito, patuloy siyang magsusumikap hanggang sa tuluyan na itong sumuko at mahulog ang loob sa kanya. Sa sandaling iyon, nagpapakita si Chessie at sinabing hindi niya hahayaan ang sinumang malapit kay Saito nang walang pag-aproba niya, at maaaring tanggapin siya kapag binigyan niya siya ng masarap na pagkain. Halata ang pananabik ni Himuri sa hinaharap, ngunit si Akane ay nakatingin sa malayo at ipinangako sa sarili na hindi niya hahayaang makawala si Saito sa kanya. Maya-maya ay dinalhan siya ni Himuri ng ulam na gawa sa hilaw na karne at bawang, dahil sinabi ni Akane sa kanya na iyon ang gusto ni Saito. Iginiit niya na subukan ito ni Saito kahit kaunti, at ang buong klase ay tumabi sa kanya, hinihimok siyang tikman ito. Sa huli, ipinakain ni Himuri ang kanyang pagkain sa kanyang bibig at ito ay nakakagulat na masarap. Pumasok si Akane at sinabihan siyang kumain din ng sarili niyang tanghalian, ngunit nagsimulang isipin ni Himuri na nagseselos siya at nagpas siyang pakainin din siya. Nang maglaon, hiniling ni Himuri kay Saito na turuan siya ng matematika, at nang pumayag ang ating bida, inanyayahan niya ito sa kanyang lugar.
Ibinunyag niya na wala ang kanyang mga magulang para sa araw na iyon kaya maaari siyang bigyan siya ng maraming sesyon hanggat gusto niya. Nang si Himuri ay patuloy na nanliligaw sa kanya, si Akane ay pumasok at sinabi sa kanya na mapanganib na mag-isa kasama si Saito dahil mas malakas ang kanyang pag-indayog kaysa kay Hulk. Gayunpaman, si Himuri ay nasa sabik sa sesyon at hindi mapakali sa pag-iisip tungkol dito. Si Akane ay determinadong tiyakin na si Himuri ay mananatiling walang jowa tulad ng karamihan sa inyo na nanonood, kaya inanyayahan niya siya para sa therapy ng grupo. Habang siya ay naroroon, inanyayahan din niya si Shishi at nagpa siya na ayusin ang sesyon ng pag-aaral sa bahay ni Akane. Maya-maya, si Himuri, Shesi, at si Saito ay dumating sa kanyang lugar, at si Saito ang nangunguna. Tinanong niya siya kung kailan nagsimula ang kanyang pakikibaka sa matematika, at ipinahayag niya na naging masama siya rito mula noong unang baitang. Gayunpaman, inihayag ni Akane na bumaba ang kanyang mga marka sa kalagitnaan ng unang taon, kaya nagsimulang turuan siya ni Saito mula sa seksyong iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang masanay si Himuri at kuminang dahil sa pagiging mas mahusay kaysa sa kanyang mga guro sa paaralan. Habang siya ay lumalapit sa kanya, si Akane ay nagsimulang umuusok tulad ng isang mainit na takuri, kaya sinabi niya na iminumungkahi niya na magpahinga sila mula sa pag-aaral. Ipinakilala niya sila sa isang card memory game, at gusto ni Akane na talunin si Saito dito dahil sa pagiging malapit kay Himuri. Gayunpaman, nanalo si Saito ng napakadali at umalis upang makakuha ng ilang merienda para sa grupo. Nagpa siya si Akane na sumama sa kanya, at sinabing humanga siya sa kung gaano kahusay ang kanyang memorya kahit sa labas ng paaralan. Ipinahayag ni Saito na ang lahat sa kanilang pamilya ay may isang kakayahan na na-maxed out, at habang ang kanyang kakayahan ay matalas na memorya, sinabi niya na maaaring kalkulahin niya ang malaking halaga ng data sa ilang segundo. May mga pagkakataon na siya ay tinatrato na parang residente sa Pinas dahil sa pagsasaulo ng mga personal na bagay ng iba. Naniniwala siyang mawawala na ang lahat ng aura niya sa harap ni Akane, ngunit nabigla siya sa pagnanais na ang memorya nito ay kasing ganda ng memorya niya. Hindi lamang ito makakatulong sa kanya sa kanilang pag-aaral kundi maging sa pagiging makonsiderasyon sa iba. Pagkatapos, umuwi sila na may dalang merienda, ngunit laking gulat nila nang makita si Himuri at Shesi na nilalaro ang masasamang larong zombie sa console ni Saito, na siyang tanging bagay na nakalimutang itago ni Akane. Habang umiinom ng tsaa, nagpasalamat si Himuri kay Saito para sa tulong, at sinabi ni Saito na natuwa rin siya dahil mabilis siyang naturuan. Nang marinig iyon, iminungkahi ni Himuri na magdaos sila ng isa pang sesyon ng pag-aaral, ngunit sa pagkakataong ito sa kanyang lugar, ngunit mabilis siyang tinalikuran ni Saito. Sinimulan niya itong tuksoin, sa pag-aakalang kinakabahan siya tungkol sa pagkakaroon ng isang babae, ngunit hindi sinasadyang natapon ang tsaa sa kanyang kamiseta. Likas na inabot ni Saito ang drawer gamit ang isang tuwalya, at sa tingin ni Himuri ay isang henyo siya sa paghula kung aling drawer ang may mga tuwalya. Pagkaalis ni Himuri para maglinis, inakusahan ni Akane si Saito na sinusubukang mapalapit talaga kay Himuri. Nagrereklamo siya kung paanong hindi niya tinutulungan ang kanyang pag-aaral, ngunit ipinaalala ni Saito sa kanya ang oras na sinigawan siya nito nang sinubukan niya. Maya-maya lang, na-off ang mga ilaw, at mabilis na yumakap si Akane kay Saito dahil sa sobrang takot niya sa dilim. Gustong suriin ni Saito ang breaker, ngunit hindi siya aalis sa kanyang tabi na parang isang matigas ang ulo na maliit na bata. Pagkatapos ay tinanong niya kung gusto niya ang mga babae na hindi matigas ang ulo, ngunit sinabi sa kanya ni Saito na ayos lang siya sa kung ano siya. Ipinahayag ni Saito kung paano siya nagmula bilang isang may matigas na ulo na babae na tila hindi makapagpahayag ng kanyang sarili ng maayos, ngunit alam niyang hindi niya ito sinasadya. Inamin niya na si Akane ay maaaring maging isang kaladkarin, ngunit unti-unti niya itong nagustuhan sa paraang siya. Sa sandaling iyon, bumalik ang ilaw, at ganoon din si Himuri, na mabilis na nagkomento sa kung paano malapit si Akane kay Saito. Kinabukasan, hiniling ni Himuri kay Akane na ayusin ang isa pang sesyon ng pag-aaral kasama si Saito, ngunit sinabi niyang wala siyang matututunan mula sa talunang lalaking ito. Gayunpaman, nang umalis si Himuri at Shesi, malumanay na hiniling ni Akane kay Saito na tulungan siya sa pag-aaral kapag nakauwi na sila. Sa gabi,
Binibigyan siya ni Seito ng mga tips sa kung paano kabisaduhin ang mga bagay-bagay, na tinatawag itong gabay ng kanyang sarili para kabisaduhin ang lahat para sa mga taong may mababang IQ. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na magpahinga sa kama, ngunit iginiit ni Akane na kailangan niyang mag-aral buong gabi. Nagtanong si Seito kung bakit siya nag-aaral ng mabuti sa simula, at sinabi sa kanya ni Akane na wala ito sa kanyang negosyo. Gayunpaman, inilabas ni Seito ang panloob na pangungusap, at sinabi sa kanya na gusto niyang matuto patungkol sa kanyang miserableng buhay. Sa wakas ay isiniwalat niya na dati siyang may nakababatang kapatid na babae na laging may sakit, at ang kanyang mga magulang ay kailangang magtrabaho araw at gabi upang mabayaran ang kanyang mga bayarin sa ospital. Ang tanging magagawa niya ay tumayo at panoorin ang kanyang paghihirap, na nagparamdam sa kanya ng kakilakilabot. Hindi niya nailigtas ang kanyang kapatid, ngunit maraming naghihirap na katulad niya. Kaya kung may iligtas ni Akane ang isang buhay, sa wakas ay mapapatawad na niya ang kanyang sarili sa nakaraan. Nang maglaon, nagkomento siya kung gaano kasarap para kay Seito na magkaroon ng isang nakababatang kapatid na babae tulad ni Chessie, na nagpapaunawa sa kanya na talagang nalulungkot siya. Agad na tinungo ni Seito ang pinakamatalinong taong kilala niya at humingi ng payo sa kanya. Sinabi niya sa kanya kung ano ang nangyari, at sinabi ni Chessie na palaging gumagaan ang pakiramdam niya kapag lumalabas siya sa pamimili kasama si Seito. Napansin din ni Chessie na si Akane ay isang girly girl na mahilig sa mga cute na dress at sweets, kaya nagmumungkahi siyang yayain siya. Umuwi si Seito at nagtanong kung gusto niyang lumabas sa katapusan ng linggo, at nabigla si Akane dito kaya nasunog niya ang pagkain. Nang maglaon, nakigpakita si Akane sa kanyang lola, na makakapagsabi kaagad na may mali tungkol sa kanya, kaya sinabi ni Akane sa kanya na niyaya siya ni Seito. Gusto niyang malaman kung date ba ito, at si Chiyo ay nagsimulang umiyak sa tuwa dahil sa wakas ay mabibigay na ng kanyang apo ang kanyang V-card. Ipinakita sa kanya ni Chiyo ang isang wardrobe na puno ng mga damit na kinokolekta niya para sa espesyal na araw ni Akane, na ikinahihiya niya. Sa kabila nito, nagbihis siya na parang pupunta siya sa prom ball para sa dapat nilang date, na nagpapagulat kay Seito. Pagkatapos ay dinala siya ni Seito sa isang cat cafe nang sabihin niyang bawal siyang pumasok dito, na nagpaisip sa kanya kung ano ang ginawa niya para maban. Sa halip ay dinala niya siya sa isang karaoke, ngunit naisip ni Akane na pinaplano niyang hampasin ang kanyang vocal cord gamit ang kanyang asset sa halip na kumanta. Nalaman niya mula kay Himuri na karaniwang nagkikis ang mga mag-asawa sa loob ng mga silid ng karaoke, ngunit tiniyak ni Seito sa kanya na narito sila para lang kumanta. Pagkatapos kumanta, tumungo sila sa lemonade shop, at nagsimulang maramdaman ni Akane ang pagkagalak. Pagkatapos ay itinanong niya kung bakit niya siya niyaya, at ipinaliwanag ni Seito na gusto niyang paginhawahin siya pagkatapos niyang ikwento ang kanyang kapatid. Sobrang naantig si Akane sa kilos na ito, ngunit pumayag siyang pumunta kahit saan kasama niya, at syempre, dinadala siya nito sa isang tindahan ng suplemento upang kumuha ng mga bitamina. Pagkatapos palamunin ng protein powder ang kanyang mukha, umuwi ang mag-asawa, ngunit nahadyop ng mata ni Akane ang isang mamahaling singsing. Gayunpaman, wala siyang sapat na pera para bilhin ito bilang isang high schooler, kaya nangakong maging isang doktor at makuha ang lahat ng gusto niya. Habang naglalakad sila pauwi, pinasalamatan ni Akane si Seito sa pagpapasaya sa kanya ng isang ngiti, at inamin ng lalaki na mahuhulog talaga siya sa kanya kung mas ngumiti ito. Kinabukasan, casual na kumakain si Seito ng rolled omelette habang nanunood ng TV, ngunit nagalit si Akane dahil gusto niyang purihin niya ang kanyang pagluluto. Sa paaralan, sinabi niya kay Chessie na gusto niyang pumunta sa kanyang lugar para tumambay kasama niya. Maya-maya, dumating ang driver niyang si Regine para sunduin sila sakay ng limo, at nakarating sila sa kanyang higanteng mansyon. Nagsimula siyang magpalit sa harap ni Seito, at kalaunan ay nagmumungkahi silang maglaro ng isang larong vampira, na natural na kinasasangkutan niya ng pagsipsip ng kanyang dugo. Ngunit may nagsasabi sa ating bidang lalaki na ito ay higit pa doon. Sa sandaling iyon, pumasok ang ina ni Chessie at sinimulan siyang yakapin dahil gusto niya rin ang kanyang bahagi sa lalaki. Hiniling pa niya kay Seito na manatili para sa hapunan, ngunit kailangan niyang umuwi bago maggabi or susunugan ni Akane ang buong lugar. Pagkatapos ay tinanong ni Seito kung maaari niyang tulungan siya sa kanyang kumpanya, at tinanong niya kung bakit hindi niya ito kinakausap sa kanyang lolo.
Sinabi ni Seito na ayaw niyang may utang sa matanda, at gusto niyang kumita ng mag-isa para makabili siya ng regalo para kay Akane. Nainis si Jessie matapos malaman na pumunta siya rito para bumili ng regalo sa halip na makipaglaro sa kanya, ngunit nagsimulang magdahilan si Seito. Sinabihan siya ng kanyang ina na huminto sa paghahanap ng part-time na trabaho, at kumilos na parang magiging CEO ng pamilya Hojo. Hindi rin siya sang-ayon sa kasal nito sa isang maruming babae na tulad ni Akane dahil deep inside, gusto niyang pakasalan niya si Jessie. Pagkatapos ay sinabi niya sa lalaki na may bakante sa departamento ng lokalisasyon kung saan kailangan nila ng taong magsasalin ng ilang kakaibang wika. Tinanong niya kung kaya niya itong makabisado sa loob ng 3 araw, at sinabi ni Seito na magagawa niya ito ng magdamag. Pag-uwi, nagsimulang mag-aral si Seito, na ikinagalit ni Akane dahil sa halip ay gusto niya itong magkaroon ng sesyon. Nang magsimulang magtanong si Akane, sinabihan siya ni Seito na isipin ang kanyang negosyo dahil gusto niyang bilhin ang singsing na iyon para sa kanya bilang isang sorpresa, pero galit na galit si Akane sa tono niya. Kinabukasan, napansin ni Himuri na umuuwi si Seito kasama si Jessie ng 2 magkasunod na araw, at si Akane ay nagpanggap na wala siyang pakialam. Sa kanilang tahanan, nakaupo si Jessie sa kondongan niya habang nagtatrabaho para maramdaman niya ang kanyang asset. Tinanong niya kung nagseselos ba siya sa katotohanang bumibili siya ng regalo para kay Akane, ngunit naiintindihan ni Jessie na kailangan niyang gawin ito para mapagtagumpayan siya. Gayunpaman, mula nang bigyan siya ni Akane ng isang sesyon, sinimulan niyang balewalain ang kanyang mga pangangailangan, na nagparamdam sa kanya ng kalungkutan. Tinanong niya si Jessie kung ano ang maaari niyang gawin upang makabawi sa kanya, kaya pinayakap niya ito sa kanya upang matulog. Pagdating sa bahay, tinanggap siya ng kanyang magandang asawa, na nagtanong kung bakit siya late, ngunit tumanggi si Seito na sabihin sa kanya. Naaamoy ni Akane ang pabango ng isang babae sa kanya, na nagtataka kung may side chicks pa ba siya bukod sa kanya. Kinabukasan, nakipagkita siya kay Lola Chiyo para talakayin ang kanyang mga alalahanin ngunit patuloy pa rin siyang nagpapanggap na wala siyang pakialam, kahit na makipagrelasyon sa iba si Seito. Nakikita ni Chiyo ang kanyang pagpapanggap, at nakikita ang kanyang lumang sarili kay Akane. Nang maglaon, nakatagpo niya si Himuri, na umiiyak dahil sa muling pagtanggi ni Seito. Pagkatapos, dumaan si Jessie, at naamoy ni Akane ang parehong pabango sa kanya na naamoy niya kay Seito kagabi. Sa bahay, hinihintay niyang bumalik si Seito ngunit naalala niyang sinabihan siya ni Chiyo na tanggapin ang kanyang tunay na nararamdaman. Dahil wala siyang numero ng telepono ni Seito, tinawagan ni Akane ang kanyang landline upang tanungin kung kailan siya uuwi. Gayunpaman, sinagot ng ina ni Jessie ang tawag, at sinabi sa kanya na hindi makakatawag si Seito sa telepono sa ngayon. Ang sabi ni Akane ay magtatagal lang siya ng ilang segundo, ngunit walang pakundangan na sinabi sa kanya ng babae na ang kanilang kasal ay isang panloloko at hindi siya dapat mag-alala sa ginagawa ni Seito. Samantala, sa wakas ay natapos ni Seito ang kanyang gawain at nakuha ang kanyang sweldo mula sa ina ni Jessie. Tinanong niya kung alam ni Akane kung bakit siya pumupunta rito, at sinabi ni Seito na inilihim niya ito sa kanya. Nang gabing iyon, bumisita si Seito sa tindahan para bilhin ang singsing na nagustuhan ni Akane at umuwi siya sa isang hindi masyadong mainit na pagtanggap ng kanyang asawa. Sinimulan niyang akusahan siya ng pagkakaroon ng sesyon kay Jessie sa likod niya, at iminumungkahi na pakasalan siya nito. Sinubukan ni Seito na linawin ang hindi pagkakaunawaan, ngunit sinabihan siya ni Akane na huwag nang umuwi at aayusin niya ang lahat ng mag-isa. Bago siya umalis, ipinakita sa kanya ni Seito ang singsing at sinabi sa kanya na nagtatrabaho siya sa kumpanya ng kanyang tiyahin upang makuha niya ito para sa kanya. Nagtanong si Akane kung bakit niya ito ginawa, at sinabi ni Seito na ginawa niya ito bilang tanda ng kapayapaan, na nagpapakaba sa kanya. Kinabukasan, nagising siya sa tabi niya, at masayang ipinakita sa kanya ni Akane ang singsing sa kanyang daliri. Tinanong niya kung mahuhuli siya muli ngayong gabi, at sinabi sa kanya ni Seito na tapos na siya sa trabaho. Noong gabing iyon, masayang-masaya si Akane, handa siyang gumawa ng mga sanggol kasama niya at pinagluluto pa siya ng 1 toneladang steak, na nagpapaumay sa lalaki. Kinabukasan, isinuot ni Akane ang singsing sa paaralan, at kailangang kaladkarin siya ni Seito sa isang lihim na lokasyon bago maghinala si Himuri ng anuman. Sinabihan niya si Akane na mag-ingat dito, kaya inilagay ito ni Akane sa kanyang pouch.
Gayunpaman, nakita ni Jessie ang singsing at tinanong kung maaari niya itong makuha, ngunit tumanggi si Akane dahil espesyal ito sa kanya. Pag-uwi niya at tingnan ang kanyang bag, hindi na niya makita ang pouch. Kaya't binabaybay niya ang kanyang mga hakbang pabalik sa paaralan upang hanapin ito. Matapos mabigang mahanap ito, nagpa siya siyang huwag sabihin ito kay Seito dahil nagsumikap itong makuha ito para sa kanya. Kahit sa susunod na araw, patuloy siyang lumilingon sa paligid ngunit hindi niya ito mahanap hanggang sa mapuntahan niya si Jessie sa parke. Alam niya kung ano ang nangyayari, kaya nangako siyang hindi sasabihin kay Seito, at inalok siya ng tulong upang hanapin ang singsing. Sinabi niya na gusto niyang maging mapayapa si Seito, kaya napagtanto ni Akane kung gaano siya nagmamalasakit sa kanya. Inamin niyang mahal niya si Seito at tinutulungan niya si Akane na hanapin ito sa buong lugar. Nabigo ang dalawa na mahanap ito at nakalakad pa uwi sa gabi sa pagkabigo. Iminumungkahi ni Jessie kay Akane na kausapin si Seito tungkol dito dahil matalas ang memorya niya, at maaaring matandaan niya kung saan ito huling nakita. Gayunpaman, si Akane ay nagsimulang maiyak at tumangging sabihin sa kanya. Samantala, hinihintay ni Seito ang pagbabalik ni Akane, ngunit nagpapakita si Jessie sa kanyang lugar, at naamoy niya agad ang espesyal na seafood curry ni Akane. Tinanong siya ni Seito tungkol sa kinaroroonan ni Akane, ngunit sinabi niyang tumanggi siyang sabihin sa kanya dahil nangako siyang ilihim ang lahat sa kanya. Kinabukasan, sinimulan siyang sundan ni Seito pagkatapos ng paaralan at sa wakas ay napagtanto niya kung ano ang kanyang ginagawa. Maya-maya, habang umiiyak si Akane sa ulan na parang kaawa-awang talunan, nilapitan siya ni Seito at sinabihan siyang umuwi dahil palagi silang makakakuha ng bagong singsing. Sinabi ni Akane na hindi lang niya mabibili ang parehong singsing, ngunit ito ay isang tunay na regalo, hindi katulad ng kasal na ito, na mas peke kaysa sa isang video ng paghingi ng tawad sa social media. Si Seito ang nagsumikap na bilhin ito at ipakita sa kanya na gusto niyang magkasundo. Habang nagsisimula siyang humikbi, naiintindihan ni Seito kung gaano ito kahalaga sa kanya at pumayag siyang tumulong sa paghahanap nito. Naaalala niya ang bawat bagay na ginawa nila pagkatapos ng paaralan sa araw na iyon, at sa kalaunan ay nakarating sa labas ng isang grocery store kung saan binuksan ni Akane ang kanyang bag. Nang makakita ng kanal sa malapit, inilagay niya ang kanyang kamay dito at talagang nahahanap niya ang pouch. Tuwang-tuwa si Akane na niyakap niya ito at nagsimulang magpasalamat sa kanya nang may luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay isinuot ni Seito ang singsing sa kanyang daliri. Kinabukasan, nagbabasa ng libro si Seito sa paaralan nang may lumapit sa kanya na may pink na buhok at tinawag siyang senpai. Hindi niya siya nakikilala, kaya ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Maha at sinabing gusto niyang sakyan ang kanyang asset. Nagsimula siyang magtanong kung bakit hindi niya tinanggihan si Himuri, kahit na meron siyang malalaking asset. Ngunit pagkatapos ay sinasagot ang kanyang sariling tanong, na nagsasabi na ito ay dahil nakatira siya kay Akane. Nagulat si Seito at nagtanong kung paano niya nalaman ang kanilang sitwasyon, ngunit sinabi ni Maha na alam niya ang lahat tungkol sa kanya, hanggang sa laki ng kanyang asset. Pagkatapos ay niyaya niya itong muli, at ipinaalala sa kanya na maaari niyang baliktarin ang kanyang mundo kahit na hindi niya gawin ang sinasabi niya. Mabilis na tinakpan ni Seito ang kanyang bibig bago niya may buhos ang mga sikreto, ngunit napagkamalan niya ito bilang pagtatangka nitong ikis siya at samandal. Sa sandaling iyon, sinipa siya ni Jessie at nangakong paprotektahan ang kanyang kapatid mula sa mga babae sa desperada. Gayunpaman, bumalik si Maha at sinimulang yakapin si Jessie, sa pag-aakalang mukha siyang isang cute na maliit na manika. Pagkaalis ni Maha, sinabi ni Jessie kay Seito na mag-ingat dahil mas baliw ang babaeng ito kaysa sa nanay niya. Sa klase, napansin ni Seito na umalis sina Shishi, Himuri, at Akane, at masaya siya dahil sa wakas ay napag-isa na rin siya. Gayunpaman, nagpakita si Maha sa kanyang klase at sinimulang tawagin ang kanyang pangalan. Ang mga lalaki ay tumingin kay Seito sa galit dahil siya ay nangongolekta ng mga babae na parang Pokemon trainer, kaya inilayo niya si Maha palayo bago ang mga bagay-bagay ay maging masama. Tinanong niya si Maha kung bakit siya nagustuhan nito, pero nang sabihin niyang love at first sight ito, tinawag niya na ito ay kasinungalingan dahil walang nahuhulog sa isang lalaki na ang mukha ay parang talunang poser sa social media. Pagkatapos ay walang ingat na dumudulas si Maha sa hagdan, at sinalo siya ni Seito sa kanyang mga bisig.
Sinabi niya sa kanya na maging ligtas, ngunit sinabi niya na ang buhay ay masyadong maikli upang mag-alala tungkol sa proteksyon at mas gugustuhin niyang magkamali sa ibang pagkakataon. Maya-maya, hinulaan niya na hindi talaga gusto ni Saito si Akane sa kabila ng pagtira kasama niya, at pagkatapos kumpirmahin ito ni Saito, sinabihan niya itong makipag-date sa kanya sa halip. Mamaya, tumungo siya sa fast food restaurant at lumamon ng isang higanteng burger na parang hindi babae. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na mahilig siya sa junk food at cup ramen, ngunit palagi siyang pinipilit ng kanyang pamilya na kumain ng lutong bahay na pagkain. Sinabi ni Saito na mayroon din humihimok sa kanya na kumain ng lutong bahay na pagkain, ngunit malamang para sa kanilang ikabubuti. Pagkatapos ay isiniwalat ni Maha na mayroon din siyang isang nakatatandang kapatid na babae, ngunit masasabi na ito ni Saito dahil ang kanyang buong katauhan ay nagsasalita ng batang kapatid. Ang dalawa ay nagsimulang purihin ang kanilang sariling mga kapatid na babae, hanggang sa mapansin ni Maha ang sarsa ng burger sa kanyang daliri at sinimulan itong sipsipin ng malinis. Nagpa-picture din siya sa phone niya para ma-relieve nila ang memorya nila pero sa katotohanan ay pang-blackmail lang sa kanya. Hinabol siya ni Saito para tanggalin ang larawan at nakita siyang nakaupo sa labas ng restaurant, pawisan at hingal na hingal. Pagkatapos niyang magpanggap na tinanggal ang larawan, hiniling niya sa kanya na pumunta sa shopping district kasama niya, at nagulat si Maha sa kung gaano siya kakalmado. Matapos siyang ipakita sa paligid, hiniling siya ni Saito na umuwi, ngunit sinabi niyang gusto niyang pumunta sa kanyang lugar at magsesyon muna sila. Nang tumanggi siya, nagsimula siyang kumuha ng atensyon sa pamamagitan ng pagsigaw at nagpanata na sasabihin sa lahat na kasama niya si Akane. Sa kalaunan, pumayag si Saito na iuwi siya, ngunit natatakot kay Akane na patutulugan siya sa sopa. Nang buksan ni Akane ang pinto, sinubukan ni Saito na ipaliwanag ang sitwasyon ngunit nalaman na si Maha ay talagang nakababatang kapatid na babae ni Akane. Mabilis na niyakap ni Maha si Akane at sinabing nami-miss na niya ito mula nang lumabas siya. Pagkatapos ay sinimulan niyang pisilin ang kanyang mga aset at sinabing lumaki na ang mga ito, ngunit itinulak siya ni Akane palayo. Nalilito si Saito dahil sa tingin niya ay nasawi na ang kanyang kapatid, ngunit naalala lamang ni Akane na sinabi sa kanya na malayo ang kanyang pinuntahan. Pagkatapos ay ipinahayag ni Maha na palagi siyang naglalakbay sa mundo gamit ang pera ng lola nila, kaya naman hindi na niya nakikita si Akane gaya ng dati. Dahil narito na siya, gusto niyang obserbahan ang kanilang buhay mag-asawa at nagsimula sa pagpasok sa kanilang kwarto. Nang makita ni Maha ang dalawang unan sa kama, napagtanto ni Maha na natutulog silang magkasama at ipinapalagay na nabigay na ni Akane ang kanyang V-card. Sinimulan niyang pag-alitan si Saito sa pagkauna sa kanyang kapatid, ngunit sinabi sa kanya ni Akane na walang nangyari sa pagitan nila. Tinanong ni Maha kung nag-kiss na ba sila or naghawak ng kamay, ngunit nilinaw ni Akane na natutulala siya sa paningin ni Saito para maiwasan ang anumang nakakatawang gawain. Nagpa siya si Maha na manatili sa bahay at bantayan sila. Inaanyayahan siya ni Akane na manatili hanggat gusto niya, at nagpa siya siyang gumawa ng lugaw upang ipagdiwang ang pag-uwi ni Maha. Nataman si Maha ng takot matapos marinig ang tungkol sa lugaw, at ipinaliwanag na ito lang ang mayroon siya sa paglaki dahil palagi siyang may sakit. Binuksan ni Akane ang refrigerator para kunin ang mga sangkap ngunit napasigaw siya nang makitang nagyelo si Jessie sa loob. Nang makita si Maha sa paligid, hindi niya maintindihan kung bakit niya tinatawag si Saito na Oni-chan dahil siya lang ang kapatid nito. Nang subukang palitan siya ni Maha, naging possessive siya at hinahamon siya sa isang tunggalian para magpasya kung sino ang karapat-dapat sa tabi ni Saito. Ang dalawa sa kanila ay nakikibahagi sa iba't ibang mga laro upang makita kung sino ang maaaring manalo kay Saito, at si Jessie ay nanalo sa isang mahabang margin. Sa huli, nagpa siya si Maha na palayain si Saito dahil mayroon na siyang pinakamahusay na nakatatandang kapatid na babae sa mundo. Nang maglaon, tinanong siya ni Akane kung bakit hindi niya ipinaalam sa kanya ang tungkol sa kanyang pagdating, at sinabi ni Maha na gusto niyang bigyan siya ng sorpresa. Pagkatapos ay tumungo si Maha sa negosyo, na nagsasabi na alam niya kung bakit pinakasalan ni Akane si Saito sa kabila ng hindi niya ito gusto kahit kaunti. Kung pondong pang-edukasyon lang ang nasa linya, nag-alok si Maha na pakasalan si Saito at nangako na kukumbinsihin ang lola nila na patuloy na magbayad para sa pag-aaral ni Akane.
Sinubukan ni Akane na baguhin ang isip ni Maha, sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya ng lahat ng mga bagay na kinaiinisan niya tungkol kay Seito, ngunit walang pakialam si Maha at sinabing si Seito lang ang tipo ng lalaki na gusto niya. Ipinakita pa nga niya sa kanya ang larawang kuha nila kanina at ipinaliwanag niya na magkasundo sila ni Seito. Nagkunwaring okay si Akane sa pagnanakaw ni Maha sa kanyang asawa at hinayaan siyang maglaro ng kanyang mga baraha, ngunit sa sandaling umalis siya sa silid, nagsimulang makaramdam ng hindi pagkakasundo si Akane tungkol dito. Samantala, nasa bathtub si Seito nang pumasok si Maha at nag-alok na maghugas ng kanyang likod. Sinabihan siya ni Seito na lumabas, ngunit pinagbantaan niya ito sa pagsasabing sasabihin niya kay Akane na sinubukan niyang salakayin siya. Dahil wala nang ibang pagpipilian, pumayag si Seito na hugasan niya ang kanyang likod. Pagpasok niya sa bathtub, sinabihan niya si Seito na pakasalan siya sa halip dahil siya ang tipo ng babae na hahayaan siyang magkaroon ng sesyon sa kanya anumang oras na gusto niya. Patuloy niyang kinukumbinsi si Seito sa lahat ng bagay na maibibigay niya na hindi ginagawa ni Akane, at talagang pilit na pinipigilan ng ating bidang lalaki ang kanyang sarili. Nang maglaon, nagpapakita siyang pagod at sinabi kay Akane na si Maha ay kumikilos na parang spoiled brat. Sinabi ni Akane na halos na-hospital siya sa buong pagkabata niya, kaya masaya siyang makitang masaya ang kanyang kapatid sa buhay. Habang nakahiga si Seito para matulog, tinanong ni Akane kung gusto niya itong hiwalayan, na ikinalito niya dahil hindi niya alam kung ano ang gusto niya.